mag-adventure din tayo. Paminsan-minsan, sabi nga nila, di ba? If you live an ordinary life, all you'll have are ordinary stories. You have to live a life of adventure. Eh? Ano na nang pinagsasabi mo dyan? Yun, magandang umaga po sa inyo, magandang gabi mga ka-Jedi. Welcome back po sa aking channel. And today episode is mag-i-e-bike lang ako mga ka-Jedi, no? Para chill ride lang. Tapos try natin mag-ihaw-ihaw, kumain sa nature, patanggal lang pagod o stress sa work, para maiba naman. Pag na-stress tayo sa work, ito yung madalas kong ginagawa mga ka-Jedi. Nagbabike o kaya tumatambay sa nature para ma-refresh ulit. Sasamahan niyo ako mga ka-Jedi. Ng panahon mga ka-Jedi. Yung huli kong vlog, nag-i-snow pa. Ewan ko, April na, lumakas pa yung snow nun. Dapat wala nang snow nun eh. Pero ngayon ito, pinagbigyan na tayo. Sana yun na yung huling patak ng snow. Pero dahil nasa Alberta tayo, hindi natin masasabi. Ngayon is positive 4. Yan, mukha lang siyang mainit pero malamig pa rin. Lalo na pag nagbabike ka, yung nung hangin sa'yo is malamig. Yung hampas ng hangin sa mukha mo tsaka sa leeg, malamig. Ngayon naka-windbreaker ako. Hindi ko masyadong ginagamit yung throttle mga ka-Jedi para na-exercise pa rin ako. Tapos yung level ng assist ng e-bike ko, naka level 1 lang. Para pumapadyak pa rin tayo. Tapos medyo gumagamit tayo ng 70% ng lakas natin. Tinutulungan ng motor ng e-bike. Lalaki ng mga bahay dito mga ka-Jedi. Ganda siguro ng loob niyan. Tatluhan pa yung mga garahe. Big time. 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 Yun, nandito na naman tayo sa paborito nating tambayan mga ka-Jedi dito sa tabing ilog. Yan. Naghahanap lang ako ng spot na pagchichilan. Tatayo tayo ng upuan, lamesa, tsaka magluluto. Para dito na rin ako magla-lunch habang nasa school yung mga bata. Yung mga ibon na sa may ilog mga ka-Jedi. Maririnig niyo yan? Ka-Jedi, nahulog yung gloves ko. Binalikan ko pa, wala na, hindi ko na nakita eh. Baka may nakadampot na. Pasukin ko lang tong off-road mga ka-Jedi. Ay, maiba naman kapag hanap tayo ng spot na matatambayan. Sukal. Kasama yung mga stick sa katawan ko.
dead end. Ito, daan dito. Wala kung saan papunta to eh. Pero malay natin, baka maganda. O baka wala rin, baka labas din sa may kalsada. May harang. May harang ng puno ah. May mga binuwal ng puno dito. Punta tayo dun. Ano kayang meron dito? Buhatin ko yung bike mga ka-Jedi. Oh, got ang e-bike. Oh, curious ako eh. Ay. Kaya private property to. Hindi naman siguro. Ay. Ang daming punong nakabuwal eh. Bigat. Bigat na e-bike ko. Yan clear na. Dami nakatumbang puno mga ka-Jedi. Ito kayang meron dito. Hindi adaan ang sasakyan. Hindi man siguro private property ito kasi wala namang gate. Kaya doon ako dumaan sa may gilid. Kaya hindi ko alam kung may gate doon sa dulo. Wala puno ulit. Balik na lang ako mga ka-Jedi at mga private property ito kapag alitan pa tayo. Hanap na lang ulit tayong ibang spot sa malayo-layo. Huwag na rito. Saka isa na rito yun. Wala akong mahanap na spot. Pag may naririnig kasi kung boses, feeling ko papunta sa akin eh. Mamaya naglagay na ako ng setup dun sa may tabi ng puno. Tapos may mga naglalakad-lakad pala dun. Baka may ilang sa akin. Hanap ako ng medyo tago mga ka-Jedi. Oras na 11 o'clock pa lang. Meron pa akong 3 oras para tumambay. Ganda talaga rito guys, oh. Napaka-presko. Tapos wala pang ganong tao ngayon. Sarap. Parang sarap mag-bike packing ng malayo. Kaya hindi ko naman pwede isama yung mga bata dahil delikado. Hindi pong mag-overnight ka. Tapos pagka iniwan ko naman, hahanapin naman ako. Ngayon nga Tuesday. Kaya nung bunso ko yung panganay ko kung anong araw ngayon, sabi ng panganay ko, it's Tuesday, it's Daddy's Day off. Taga-entertain kasi ko ng dalawang yung mga ka-Jedi. Taga-day off ko. Alam nila may laboy kami pagka day off ko. O kaya meron silang movie sa bahay. Ay, sarap ng hangin. Ganda na ng mga pine tree doon guys, oh. Kulay green na. Parang sarap pumunta dun sa may looban dun, sa may mga sa may kagubatan. Pero itong ilog may yellow pa guys, oh. Ay, di ako makahanap ng spot. Ito kaya sa baba, kaya lang kitang kita naman ako. Tingnan ko yung mga puno dun. May mabato.
Yun, dito sana ako tatambay guys. Oh. Ang ganda sana, oh, tabi ng ilog. Kaya lang pag dumami yung tao rito, mamaya yung mga nandiyan sa tulay, papanoorin ako. Ang hirap naman yata mag-chill pag may nagpagtitingin ng karito tapos nagluluto-luto ka. Baka tumambay na lang ako doon sa may punong pinupuntahan ko. Mas tahimik doon eh, mas malayo sa mga tao. Kaya yun, balik na lang muna uli ako. Ay ipakilala ko pala kayo sa aking bagong lumang bike. Ayan guys, pareho siya ng tatak ng cargo bike ko, rad power bike. Nabili ko siya ng second hand 500, 600 yung binebenta to eh. Pero ang original price na ito pag brand new nasa 2,200. Ayan. Marami nang in-upgrade dito yung may-ari, kaya lang simple lang yata yung may-ari eh. Tumabingi ito, etong guard tsaka itong derailleur ay inayos ko. Tapos wala tong mudguard, nilagyan ko ng bago. Ayan, tapos may mga inad siya, kaya swerte na rin ako, mura pa rin. Kasi yung pagkakagawa ko dito kasama yung mudguard, nasa $50 lang eh. Tapos ito, kung bibili ka ng rack na to, $100. Itong upuan na to, $150 to kasi meron tong suspension. Pagka may lubak, may suspension to eh. Yan. So yung mga inad niya dyan, nasa $300 na. Kaya swerte pa rin ako. Parang $200 lang yung bike. Kasi kung wala yung mga yan, tapos bibili pa ako ng mga rack, syempre kailangan ko ng rack, 200 agad. Itong upuan ang ganda eh, napaka-komportable. Kaya itong bike na to is para kay misis talaga. Kasi yung isang bike, yung kinagamit niya e-bike, hindi komportable, matagtag. Yan, kaya ayan, hindi niya nga alam na bibilin ko to eh, nilihim ko eh. Kinuha ko lang sa savings namin. Tapos di niya alam may pipick upin akong bike. Ayan, nabili ko na. Kaya swerte pa rin kasi mahal yung brand new nito eh. Abutin ng 2,500 yung brand new. Yan lang, na-share ko lang sa inyo tong bike na to. Kailangan mo humila ng 200 pounds na pana para mabuo mo. Ayan, nabuo na. Ayos. Sukal dito. Yun, buhin ko itong dala kong ihawan mga ka-Jedi, no? May dala akong lunch pero hindi pa luto. May dala akong steak eh. Kaya lang yung mga dayami rito baka mag-apoy. Kaya eto, basa pa na may ilalim nito, binunot ko ibang damo. Dito ako mag-iihaw para safe tayo. May gantong ihawan sa Shopee, alam ko eh. Kasi made in China lang naman to. Kaya lang liit. Parang isang steak lang yung magkakasya. Sakto lang pang isang tao o pang dalawang tao. Ano ba? Yan. Tapos ito ganyan. Tapos ito ganun. Portable grill. Kapabili rito $11 yata to. Yan, ganyan lang siya mga ka-Jedi. Tapos ito, buhusan ko na ng tubig pagkatapos ko mag-ihaw. Yan, o diba? Liit lang. Yun yung kamay ko. Oh. Tapos maghanap na tayo ng kahoy.
kung tanggalin pa yung ibang damo. Balak sanang yung bigas na lang gamitin ko, kaya lang wala pala akong dalang mantika. Dikit lang doon sa may kawali. So ito na lang. Ay, di ko maputo. Yes. Kasapa, parang mahirap pa po yan. Ay, sarap ng amoy ng fresh na wood. Grabe tong ihawan ko. Makakaluto kaya to. Ang liit eh. Sige ko na nga to. Ito mahirap pagka kailangan mong dagdagan ng woods. Mahirap tanggalin tong walang sariling handle tong grill. Dapat may sariling handle tong grill. Baliktad yata. Ang lakas ng apoy. Pwede ko na isalang yung ihawin ko. Okay tayo. Ano yung ihawin ko mga kadila? Steak. Parang mauubos agad yung kahoy. Hindi pa luto yung steak. Wala na agad yung kahoy na yan. Talino na nag-iihaw. Wala pa ako ng kahoy. Anong gusto nyo luto guys? Medium or medium rare? Mukhang mapapa medium rare kasi wala na akong kahoy. Ay! Nakadikit. Sipin natin. Yun, mando yung kulay ah. Kabila naman para may laban. Ayun, nahulog. Ang steak ko nahulog. Pwede pa yan. Wala pang 5 minutes. Kasi naman nagluluto kami, hawak ang camera. Di sana kinamay mo na lang. Pasaway ka rin dyan eh. Ano natin yung mga damong nakadikit.
Ganda ng kulay guys, nung binaliktad ko. Luto na yung labas. So yung loob na lang lulutuin natin. Yan lang yung kahoy eh. Pwede itong eho na to guys, so, nakakaluto naman eh, tingnan nyo. So, diba? Pwede na. Kano to, $11. Tapos flat lang siya pagka kailangan mo ilagay sa bag. Tapos mag-iihaw ka. So, pwede na. Pang isang tao nga lang. Aeroplano. Bumabay dito. Itong bike nga pala na ito mga ka-Jedi, pinapapasok ko to. Ayan. Baka yung mga katabaho ko iniisip wala na akong panggas ha, kaya ako nagbabike. Pero wala na talaga akong panggas. Hindi. Madali kasi kung magsawa minsan. Tsaka yung isip ko ma-adventure eh. Nananawa ako pagka paulit-ulit yung ginagawa ko. Paulit-ulit, sasakay ka ng sasakyan, papasok. Sasakay uli ang sasakyan, uuwi. Siyempre gusto ko naman yung minsan na mabagal. Ang matagal ko nang gustong gawin doon, mag-bike to work. Pagka nakikita ko yung mga vlogger sa Pinas na nagba-bike to work, nakakaingit eh. Kaya lang, ito nga lang, e-bike nga lang to. Kasi nga yung trabaho ko is puro buhat. So para hindi man lang ako pagpawisan pagdating sa work. Pero adventure pa rin kasi yung hangin, nararamdaman mo, yung ingay na sasakyan, naririnig mo. Yan, so may ibang routine akong ginagawa. Kaya pagdating sa work, excited ako umuwi kasi alam ko sasakay na naman ako ng bike ko eh. Lagi naman ako excited umuwi. Lumalakas na yung apoy mga ka-Jedi. Tabi ko yung mga damo para walang masunog. Baka sunog na ilalim. Kaya ay sunog na nga yung ilalim na. Yung stick ko pala yung nasunog. Pag naluto to, bubuhusan ko agad ng tubig para hindi tayo makagawa ng apoy. Medyo matalahib tong spot na to eh, pero ito yung pinaka-quiet na lugar dito eh. Kaysa doon sa tabi ng ilog. Tabi ng ilog kasi may trail eh. Doon kami nagbabike pagka kaya maraming dumadaan. Ito wala tong ganun dumadaan. Tsaka kung ipupunta man dito, pag nakita nilang minaunang sa spot na to, hindi na sila tutuloy. May mga beer nga dito eh, bawal uminom ng beer dito eh. May mga lata ng beer dun sa likod eh. Tsaka meron din nag-bonfire. Malapit na maluto yung lunch ko. Wala lang akong dalang rice. Pero busog na ako dito. Laki oh. Kaya nasunog ko eh, ayoko ng ganyang sunog eh. Gusto ko yung ano lang eh, medium ba. Kain tayo mga ka-Jedi. Iwain ko nga mga ka-Jedi para malaman ko kung luto na. Eh, dugo-dugo pa kasi lumalabas eh. Ang talas pala na itong panghiwa ko eh. Hindi bumabaon eh. Yun mga ka-Jedi, luto na yata siya. Ayan o. Kain tayo mga ka-Jedi. At makapag-lunch na. Ako nagla-lunch. Sarap to mga ka-Jedi kasi nga luto sa may wood. Hindi siya luto sa sa apoy. Hirap na hiwa. Madali sa akong kutsilyo. Ayan guys, oh ha? Di ba luto na? Sarap. May pagkalasa siyang ano yun, yung kahoy.
Luto sa inihaw na kahoy. Para siyang in-smoke. Sarap. Kain tayo mga kajeday. Sarap po. Iinggitin ko kayo. Hindi, sa totoo lang, alam ko gusto nyo rin gawin to eh. Kaya nga nanonood kayo ng adventure ko eh. Yan, so kung totoo kaya nyo gawin rin to eh. Pwede nyo isama yung family nyo, tropa nyo, or solo. Yan, para ma-refresh yung utak nyo. Minsan kasi ang hirap pag puro trabaho, uwi. Yan, so mag-adventure din tayo. Paminsan-minsan, sabi nga nila, di ba? If you live an ordinary life, all you'll have are ordinary stories. You have to live a life of adventure. Eh? Ano nang pinagsasabi mo dyan, Jet? Kaya yung mga batang 90s, ang daming adventure, ang daming kwento. Eh. Lalo na yung mga tito-tita namin. May adventure yan, mga ka-Jedi. Kasi hindi pa uso yung gadget, hindi pa uso mga cellphone. Uso pa lang yata nun, Tetris eh. Freaking. Kain tayo mga ka-Jedi. Magpapack up na ako mga ka-Jedi. Yung ihawan niya pala, ganito siya kaliit tsaka kanipis pag tinupi. So lipit na ako mga ka-Jedi, no? Tapos na yung ating pagmumuni-muni ngayong araw. At susunduin ko na yung mga bata. At dyan nagtatapos ang adventure with Jedi Cycle. Maraming salamat po sa panonood. And please like and subscribe to my channel. Maraming salamat.